Agad napansin ng binata na may parasite sa utak ng anak ng pinakamayamang tao. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pilak na karayom at tinusok ang noo ng dalaga. Hindi niya inasahan na totoong may parasite siyang nakuha sa loob. Ang galing pala nitong si Kim Chuan. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mahikayat siyang lumipat sa ospital natin. Dati siyang kulelat sa medical university para lang pumasa sa final exam. Naghanap pa siya ng pampaswerte. Nagdasal siya na sana pumasa siya sa final exam na ito. Hindi niya inakalang sa susunod na segundo ay magigising ang sistema. At bigla siyang nagkaroon ng kakayahang makita ang lahat ng bagay. Noong oras na iyon, ipinatawag ng tagapayo ang mga estudyante papunta sa klinika. Nang makita ni Professor Ma ang mga estudyante, sinabi niya sa kanila na may dumating na espesyal na pasyente sa ospital. At inimbitahan silang sumama sa kanya sa silid ng pasyente para matuto. Pero kahit anong gawin ng ospital, hindi pa rin nila magising ang babae na nasa koma. Nang si Professor Ma ay hindi na rin alam ang gagawin. Isang binata ang agad nakapansin ng isang. Alam ko ang kalagayan niya. Chuanzi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ni hindi makita ng Professor, Mama. Anak ng pinakamayaman, huwag kang basta-basta kumilos. Talaga bang alam mo, binata, talaga bang alam mo kung anong sakit ang nakuha ng anak ko? May tumubong daga ba sa utak niya? Gising na, parasito. Tigilan mo na ang pagsasalita ng kung ano-ano dyan. Ang sintomas ng parasito ay pananakit. Ngayon, hindi magising ang pasyente. Ibig mong sabihin, kinain ng parasito ang utak niya. May mga tao talaga, hindi mo nga nakikita, tapos nagkakalat ka pa ng kung ano-ano. Mingyao, lagi mo siyang kinakampihan, na siya ang boyfriend ko. Kung hindi ko siya kakampihan, sino pa? Sigurado ka bang parasite talaga ito, 100%? Ginawa namin ng AV ang utak ng pasyente, pero wala namang natagpo ang parasito. Narinig ninyong lahat, di ba? Kim Chuan, estudyante tayo ng medikal na universidad. Balang araw magiging doktor tayo. Kung mag-imbento ka lang ng kwento at niloloko ang pamilya ng pasyente, may profesional na etika ka pa ba? Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Kim Chuan, Lin. Siya ang pinakamasamang estudyante sa aming paaralan. Ni minsan ay hindi siya pumasa sa kahit anong pagsusulit ngayong semestre. Lapit na siyang mapaalis sa aming paaralan. Alam niyang ikaw ang pinakamayaman, kaya gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa'yo. Wala namang napansin si Professor Ma. Kahit nagkamali siya, ayos lang naman. Gusto lang talaga niyang makuha ang atensyon mo. Tapos maghahanap siya ng paraan para mapalapit sa'yo. Para lokohin ka at kunin ang pera mo. Yung parasitiko sa utak ng pasyente ay may malinaw na hugis. Palaging nakakapit sa mga neuron. Kaya hindi ito natutuklasan kapag nagpadni. Ang dahilan kung bakit matagal siyang walang malay, ay dahil patuloy na pinipigil ng parasite ang mga ugat sa utak. Kung pababayaan ito ng matagal, maaaring hindi na siya magising habang buhay. Kabataan, nahuli ka na ni Xiaoxi sa totoong kulay mo. Bakit hindi ka pa rin sumusuko? Akala mo ba mas matibay ka pa sa uhaw? Itong binatang ito, pwede mong subukan. Kahit hindi mo ako mapagaling, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo, Lin. May silver needle po ba kayo, Panginoon ng sekta? May silver needle ako. Jin Chuan. May bawang ka ba? Professor Bai, huwag kang mag-alala. Sinasabi nila na hindi ikaw ang anak ni Ginoong Lin. May parasit daw sa utak mo, nasaan iyon? Click ang buton sa ibaba para mapanood ang buong bersyon.